Inihandog ng Department of Agriculture 12 ang programang maghahatid ng makabagong teknolohiya at napapanong impormasyon sa sektor ng agrikultura. Makinig na at matuto sa School on the Air. School on the Air. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri. Kayo ay nakatutok ngayon dito sa ating School on the Air program na hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. Sa pangunguna po yan ni OIC Regional Executive Director Dr. Jan Pascual. Sa lahat po ng ating mga SOA enrollees dyan na patuloy nakatutok at nakikinig dito sa ating Facebook Live. Kamusta po kayo mga ka-agri? Naway okay lang po yung pagsasaka po natin at nagagamit po natin ang lahat po ng mga natatalakay natin dito sa ating programa. At ngayong araw nga mga ka-agri ay makakasama natin si Ma'am Jennifer Abantes Bade, Agricultural Technician ng Makilala Municipal Agriculture Office. Dito po yan sa Makilala, Cotabato. Kumusta kayo Ma'am Jen? Batiin muna natin ang lahat ng mga SOA enrollees po natin na nakatutok dito sa ating programa. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng ating mga SOA enrollees. Kumusta po kayong lahat? At binabati ko po nga ba yung mga farmers ng mga goma dito sa ating Region 12. Ayan, maraming salamat Ma'am Jennifer Bade. Ngayon ma'am, bilang panimula Ma'am Jen, paano nga ba nagsisimula or paano yung mga dapat i-consider po natin pag tayo ay magtatanim ng goma? So, ang ating unang i-consider po sa pagtatanim ng goma ay ito po yung land preparation. So, meron din tayong konting kaalaman tungkol sa rubber or ano ba talaga yung rubber. So, yung goma ay matatag at pangmatagalan na pananim. So, ito ay scientifically known as Hevea brasiliensis. So, ang rubber naman o ang produkto nito ay tinatawag na natural rubber. So, na kung saan ito ay may elastic property o nababanat. So, yun po talaga yung rubber. At saka yung rubber naman po o ang goma ay isang unique o kakaibang natatanging tanim. So, yung isang konsiderasyon natin na sa pagtatanim ng goma, ang una po dito is yung land preparation or paghahanda ng lupa. So, ang paghahanda ng lupa ay kailangan. Kasi minsan o kadalasan itong binaliwala o hindi binibigyan ng pagpapahalaga ng mga magsasaka ng goma. Kasi yung kakulangan sa paghahanda ng lupa ay kadalasang nagdadala ito ng sakit sa ugat na tinatawag nating red rot disease at saka white root disease. So ito po yung magiging sakit na ating makukuha kung ang ating paghahanda sa lupa ay hindi maganda ang paghahanda ng lupa. Ayan, so kung hindi pala talaga na-plaster or na-isaayos yung land preparation natin bago tayo magtatanim ng goma, Ma'am Jen, is simula pa lang, pwede na magkaroon yung ating tanim in the future ng mga iba't ibang klase ng sakit po. Yes po, sir. Ayan. So, syempre, dito naman sa ating region, Ma'am Jen, iba-iba yung topografiya, iba-iba po yung karakteristik ng lupa natin, may bulubundukin, may patag. Yes. So, ano-ano po yung mga bagay doon, Ma'am Jen, sa pag-prepare po ng lupa? So, para naman po sa paghahanda ng lupa, sa patag na lupa or yung flatlands, so kinakailangan itong ginagamitan po ito ng araro or yung plowing o kinakailangan nating i-plow at the same time i-reaping o tawag nito yung kinakaras nila. Yun ba yung tamang term doon? Karas. Opo. Tapos sa jungle areas o lugar na mga gubat, opo. So kailangan din nating putulin ang mga malalaking puno at alisin yung mga ugat. Kasi nga, 'di ba, sabi ko kanina na yung mga ugat ay isa din siyang carrier ng mga sakit. And then, for cogonal areas naman po, so siguraduhin alisin po ang pogon. So dahil ito rin ang dahilan na hindi maganda ang tubo ng ating goma. Yes po. So meron pa po tayong isa na category ng lupa. So para naman sa hilly areas, umaburol, so kinakailangang alisin ang pogon, ugat at mga kahoy ng lubusan. So kasi ito yung mga
yun sabi ko nga kanina na yung mga possible na entry or yung carrier ng mga root diseases. Yes po. Ayan. So, Ma'am Jen, syempre, pag na-prepare na po natin yung ating lupa, maraming nagtatanong siguro ng mga farmer, paano naman po yung mga distansya ngayon ng mga itatanim na seedlings ng rubber po? Yes po. So, pag matapos na nating mag-land prep, so meron naman po tayong layout. So, kanya-kanyang layout po. Meron sa flat areas or sa patag at saka sa hilly areas. So, yung 4 flat areas naman po, yung distansya po is 4.75 meters by 4.25. So, ang ano nito is quincunx, yung ano nito sa layout. So, in between is 4.75 yung per hill ng rubber, at saka in between rows naman nito is yung kanyang agwat is 4.25. So, 4 flat areas po yun. Meron po naman tayong sa hilly areas. So, yung hilly areas is 3.5 by 6 meters po naman yung agwat. So, the same pa rin yung ano niya, quincunx. So, sa flat areas, yung kabuuan na puno na ating matatanim ay umaabot sa mahigit 495 trees per hectare. At sa hilly areas naman po ay 476 trees per hectare. So, yun po yung layout natin in different categories of land. Ayan. Yes po. So, ngayon ma'am, paano naman po natin i-directa or ano yung gagawin para, syempre, kailangan ng tanim ng sunlight. So, ano yung procedure po dun, ma'am? Yes po, sir. Meron din tayong tinatawag na lining and staking. So, yung field lining po ay kinakailangan ng orientasyon ay nasa east to west. So, para makuha po yung pinakamataas na paglalantad sa araw ng mga punong goma. And then, meron din tayong tinatawag na contour lining o tabas na linyahan. So, ito po ay inirekomenda sa mga maburol or hilly areas sa pamamagitan po ng gamit ng A-frame. So, yun po ang ating kino-consider. Ayan. So, ngayon ma'am, kung magsisimula na yung mga magsasaka natin, syempre maghuhukay na sila. Marami siguro yung parang concern nila, gaano ba yung kalalim na pwedeng hukayin para sa ating seedlings po? Para nang sa gayon, hindi siya sobra, hindi rin siya kulang. Yes po. So, meron din tayong specification ng holing. So, ang holing po natin or yung butas, so meron tayong 18 inches or sobra pa ng kanyang width or yung kanyang lapad. At sa yung kalalim naman po is 15 inches. So, bakit nga ba ganito kalaki yung butas ng ating pagtataniman ng goma? Kasi nga po, para sa mapadali ang paggalaw ng rooting system ng ating tanim. At saka, ang butas naman po ay dapat, tawag nito, walang mga ugat na dapat nating ilagay doon sa butas ng ating tanim po. Ayan. Yes po. So, since prepared na po yung ating lupain, ma'am, no, para sa tatamnan natin na rubber, ngayon naman is pupunta na tayo sa may planting materials natin. So, saan po ba tayo bumili ng mga planting materials natin, ma'am? At saka, paano po yung pag-handle po ng ating mga planting materials? So, bumibili po tayo ng ating mga planting materials doon po sa accredited po na nursery growers. Yes po, para maging ano din po, tama yung tawag nito clone ng ating goma na itatanim sa ating field or sa ating tawag nito lupa. Yes po. So, ang pagpangangalaga po ay tumatanggap ng pananim. So, meron tayong paano natin i-receive yung planting materials. So, dapat po is nakaposisyon or mailagay po natin ito sa under medium shade or nasa lilim po. And then, so ito po siya is pwede po nating tawag nito, tubigan. Kung malapit lang po yung pinanggalingan ng ating planting materials. Yes po. So ngayon, paano naman, Ma'am Jen, kung galing sa ibang lugar malalayo, i-transport pa ng farmer natin yung planting materials? Yes, Sir Jazz. So sa pag-transport naman po, na galing po doon sa long distance, so hayaan muna nating mag-acclimatize o masanay sa klima ang ating tanim
ng hanggang 2 o 3 araw bago ito itanim. Mm. And then, pwede natin itong tubigan araw-araw, pero hindi ito tubigan sa araw ng pagtanim. So, yun po. Ano lang po, to make it clear. So, dapat hindi po natin tubigan yung ating pananim doon po sa araw ng pagtanim natin. Yes Ayan. po. So ngayon, ma'am, nabanggit mo na, itatanim na natin. So ano naman po yung consider po natin sa pagtatanim po nitong ating planting materials po? Yes po. Meron tayong mga konsiderasyon po para iwas stress po din yung mga tanim natin. Mm. Di ba? Nasistress nga yung tao. So, paano na lang yung tanim? So, di ba, sir? Yeah. So, para maiwasan po natin ang stress at makamit po ang pangmatagalang paglago ng ating tanim. Mm. So, meron tayong mga proper handling ng rubber seedlings. Mm. So, dapat is, tawag nito, parang bata na yung tender loving care. Ayan. So, Alagang-alaga yes, talaga. alagang-alaga mo yung tanim mo. So, yun nga, para ma-avoid yung stress at the same time, so ma-attain niya yung pangmatagalang paglago ng ating tanim. Ay. Yes po, meron pa. So, during naman sa pagtatanim, so yung planting materials po natin ay kailangan itanim yung nakaposisyon ito sa malapit sa butas ng itong lupa. Ayan. Bakit kasi nakaposisyon doon? Para iwas din stress. Mm. At saka, kailangan yung itanim mo rin is yung sa araw na yun lang din ang kailangan mong i-distribute doon sa butas. Yes po. So, meron din tayong tawag dito, yung hakbang sa pagtatanim. So, ang unang hakbang po is maglagay o mag-apply tayo ng 5 grams na granulated pesticides para sa mga nakakapinsalang insekto. Ang sunod naman po, maglagay din ng 75 grams na 030 bago magtanim. Or yung basal natin ito. Yung 75 grams. Ayan. Tapos, sa ibabang bahagi naman ng polybag, so putulin ito gamit ng matalas na kutsilyo or knife. So, yung planting materials po natin ay ilagay ito patayo malapit sa butas para hindi tayo mahirapan sa pagtanim. So dito na procedure, ma'am Jen, ano naman yung kalimitan nating napapansin na medyo hindi tama sa mga magsasaka natin? Parang common mistakes ng farmer dito sa procedure nito. Yes po. So Sir Just, yung common mistakes po ng farmer is yung they totally remove the polybag. Supposedly, dahan-dahan mo rin nga po. So pagkatapos nun, putulin naman natin ang 1/3 na bahagi ng polybag mula sa ibabang bahagi pataas at dahan-dahan itong punan ng lupa ang butas. Putuling muli ang 1/3 na polybag at punan muli ito ng lupa. So pagkatapos naman nun, ilagay ang natirang abono na 75 grams na 030 para makuha ngayong pangmatagalang paglago ng goma. So yun po yung purpose nung meron tayong basal application sa pagtatanim. So pagkatapos po, yung 3/4 naman na bahagi ng polybag na mapunan ng lupa. And then, doon na totally natanggalin yung ganap na polybag at punang muli ito ng lupa. So, tuwing tag-ulan naman po, so meron po tayong position ng pagtanim. So, ito po. Dapat po nating ibaon or ilibing yung 5 to 10 cm po mula sa bud shoots. So, ito po ay gawin kung tuwing tag-ulan lang po. So, para maiwasan po natin yung elephant foot. Ito yung kadalasan. Hindi naman po ito disease, sir. So, ito yung makikita natin sa goma na parang paa talaga ng elepante na nakaangat. Lumalaki yung roots. Opo. Yun, sir. So ngayon, ma'am, siguro, syempre, may mga ibang planting materials na namamatay. So, paano naman po yung pagre-replant po doon? So, meron din tayong replanting na ginagawa. So, ang muling pagtatanim po, so meron tayo pagkatapos ng 2 linggo. So, dapat lahat ng patay na tanim ay kinakailangang palitan. So, meron tayong tinatawag nun na core stump or yung itinanim na doon sa tawag nito parang buffer doon sa field. So, ito yung
tinatanim. So, pero pwede rin tayong gumamit nung yung meron tayong existing na tawag dito, budded planting material. So, kailangan talaga na yung itatanim natin ay yung galing sa accredited nursery po. Yes po. Ayan mga ka-agri, marami naman tayong natutunan mula kay Ma'am Jennifer Abantes Bade patungkol sa land preparation at planting nitong rubber. Maraming salamat Ma'am Jen sa pagsama sa ating mga SOA enrollees natin ngayong araw. At sa next episode po natin, malalaman natin ang care and maintenance naman nitong rubber. At yan mga ka-agri, para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura, i-like at i-follow ang AgriTayo Soc Sergeant Facebook page at ang aming TikTok account at mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel na AgriTayo Soc Sergeant. Sa muli, ako po si Justin Garcia Aquino na bumabati sa inyo ng isang masaganang agrikultura at maunlad ekonomiyang Pilipinas. Inyong napakinggan ang isang episode ng School on the Air ng Department of Agriculture 12. Hanggang sa muli, mga ka-agri. Sana namang magandang araw. Ang sarap magtanim, ang sarap ng isda. Pagkat mayaman ang lugar sa palay, mais, kape,